Marami nga pong nagulat dito sa balitang ito at kaklaruhin po nila ito. Kasama natin ang Acting Vice President for Corporate Affairs Group ng PhilHealth, si Sir Ray Balenya. Good morning po, sir. Manong Sir, medyo choppy lang po yung linya natin. Good morning po, sir. Oo, halos hindi natin maintindihan si Sir Ray. Paayos lang muna natin yung linya po dahil choppy po si Sir Ray Balenya. Ukol pa rin po ito dito sa issue ng PhilHealth dahil umabot daw sa 4 hanggang 5 milyong miyembro na patay na pero nananatili pa rin po sa kanilang database. Tanungin natin, paano nangyari ba iyon? Gaano ba sila kadalas naglilinis ng database nila? Bakit ganito kadami yung patay na? PhilHealth member pa rin. Sir Ray Balenya, nandyan na po ba kayo? Good morning po, Manong Ted at Ma'am DJ, Chacha. Okay na po. Good morning. Okay na sir. Mas malinaw po kayo ngayon. Thank you so much for being... Opo. Maraming salamat po for being with us on the show. Sir, tungkol nga po ito dito sa issue na inihayag po ni PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr. tungkol sa nadiskubre po ninyo after po ng isinagawang paglilinis dito sa database ninyo, kasama na rin to, dahil nga po dun sa hacking incident na nangyari, na-discover ninyo na merong 4 hanggang 5 milyon na PhilHealth members na deceased na o patay na ang nasa database pa rin po ninyo. Paano po ito nangyari? Ma'am DJ, salamat po. May kaklaro po natin yan. Actually, hindi naman po siya, gusto natin linawin na hindi naman po siya related dito sa naging hacking incident. Ito pong 4 to 5 million na nabanggit po ng ating President and CEO, si Sir Mandy Ledesma, nitong nakaraang Senate hearing po, ito po ay batay na doon sa mga naging initial findings po natin. Kasi sa atin pong mga pag-aaral, Ma'am DJ, in the last 5-10 years, ay meron pong ganyang bilang ng mga members tayo na wala pong activity sa PhilHealth, Ibig sabihin, wala silang naging benefit availment, wala po silang... Sorry po medyo hinihingal ako kasi naghagdan po ako. Oo, sige lang po sir. Yun po, walang naging benefit availment, wala pong naging pag-update ng kanilang membership, wala din pong mga bayad sa contribution. And therefore, ito po ay tinatag natin, yung ganitong inactivity ng mga members. So may mga ganyan tayong bilang na nadiskubre sa ating database. At ito ngayon ang subject po ng atin pong validation sa Philippine Statistics Authority. Sapagkat meron po tayo, Ma'am DJ, na kasunduan with PSA para po sa bagay na ito, ma-validate yung mga nasa listahan ng PhilHealth ay kung patay na ba o hindi pa. So, yun yung aming pamamaraan para po malinis yung ating database. So, yung bilang na yan, Ma'am DJ, ay part talaga yan ng initial findings namin. Bahagi po yan ng aming pagbabantay sa ating database para manatiling malinis po. So, klaruhin ko lang sir, tama po, itong binanggit nyo na 4 to 5 million PhilHealth members, hindi pa sila sure na lahat yan ay patay. Dahil nga base dun sa pag-check ninyo, inactive sila, hindi na po naguhulog. Tama po, ma'am. For clarification pa po ito sa PSA, makikipag-ugnayan kayo sa kanila kung ilan dito sa 4 hanggang 5 milyong PhilHealth members na nadiskubre ninyo ang patay na. Tama po kayo, Ma'am DJ, kasi kailangan i-validate yan. Sapagkat alam niyo po, Ma'am DJ, hindi kasi nare-report sa PhilHealth kung yung member ay patay na, So, hindi yan kasi katulad ng mga pension fund, talagang nababantayan nila yan, di ba? Pagka namatay, talagang ire-report sa mga kaanak. Gawa nga po ng meron silang death benefit, may iba pang benepisyo. Sa PhilHealth kasi wala po tayong ganun, hindi nare-report sa atin unless kung yung miyembro ay namatay during confinement. Yan, meron po tayong pamamaraan para matag talaga at ma-determine kung yung isang miyembro namatay na o yung kanyang dependent. Kasi doon makikita natin sa claim, namatay, dinedeclare ng hospital yan. And therefore, meron tayong basis para po isag yan sa system natin. Oo. So, ulitin, medyo nagulat ako doon na hindi na ire-report po sa inyo kung ang isang PhilHealth member ay namatay na unless kung yung pagkamatay ay nasa ospital
at gagamit ng PhilHealth, ang magre-report po sa inyo ay yung hospital mismo. Pero kung yung pagkakamatay, halimbawa PhilHealth member ka, hindi na nadala sa ospital, hindi na inire-report ito ng pamilya. Opo, ganun na Oo. nangyayari, Ma'am DJ, kasi kung pag-aaralan natin, walang incentive para sa Oo, mga oo. anak para i-report sa PhilHealth kasi wala naman tayong death benefit o funeral benefit. Hindi katulad ng mga nasa ibang agencies like Oo. mga pension funds. Oo. May plano po ba kayo na baguhin itong sistema na ito para lang hindi na po kumbaga hindi na madagdagan yung bilang ng mga PhilHealth members para alam natin kung sino ang inactive at alam din natin kung sino ang tatanggalin na dun sa database, sa listahan. Yes, Ma'am DJ. Yan nga po ang pinaka layunin ng atin pong tie-up partnership na nilagdaan with the Philippine Statistics Authority. Yan po ay nung kalahatian pa ng 2021 At yan ay nagpo-progress na po yung ating partnership. In fact po, meron po tayong initial na 1 million na member records na hinihintay na po na yung report ng PSA as to kung patay na po ba o hindi, So kapag natanggap natin yung initial batch na yan of 1 million, then yung nakikita nating 4 to 5 million na sinabi ni Sir Mandy ay magkakaroon ng effect, mababawas yan sa database natin. Mga gaano katagal, sir, bago ninyo fully ma-identify kung ilan dito sa 4 to 5 million ang deceased? Well, dun sa 1 million, siguro it's a matter of time, Kasi yan naman ay matagal na, kumbaga, bina-validate na yan ng PSA. So kami naman po, syempre, nakaantabay sa kanila pong ibibigay sa amin. So I understand, Ma'am DJ, meron kaming 5 million worth of data, na amin ang na-transmit. Syempre, marami rin inaasikaso yung PSA, May ibang mga agencies din na may ganyang arrangement with them. So by batch po ang aming reporting sa amin. Oo, by batch. Ito pong 4 to 5 million na tinutukoy natin, ilang taon po ito, sir? Tama ba yung narinig ko sa inyo kanina? 5 to 10 years kaya umabot din Yes, sa ma'am. ganito? Opo, 5 to 10 years po na wala pong activity sa PhilHealth. And therefore, sila po yung inuna na natin na tiyakin, i-validate with PSA. Baka nga naman patay na o baka naman hindi naman patay, Inactive lang. hindi natin sila aalisin sa database. Oo, kumbaga wala nang capacity para maghulog. Baka mas marami yung gano'n, ano? Pwedeng ganun, Ma'am DJ. Pero ano naman mangyari under the UHC law, di ba? Basta sila lang. Huwag matakot magpatingin, magpagamot. Covered naman po sila ng PhilHealth. Gawa nga ng sila automatic members na tapos may automatic eligibility pa to the benefit. Curious lang ako, Sir Ray Balenya. Gaano po ba kadalas na maglinis ng database ang PhilHealth sa mga miyembro nito? Every year po ba yan? Para lang masiguro talaga natin na everyone that's on the list, PhilHealth member talaga. Well, Ma'am DJ, yung pagdating sa database maintenance, yan po ay year-round activity po yan. Year-round. So it's every minomonitor year? yan. Opo. Taon-taon po ito? Opo, talagang regular na binabantayan yan. Siyempre, pagdating naman sa ating tie-up with the PSA, tayo siyempre ay nagba-batch reporting lamang para po hindi yung paisa-isa yung atin pong sinesend sa kanila. Tapos, sir, meron po bang option para makahingi kayo ng tulong sa SSS mismo? Kasi baka yung mga kumukuha doon ng benepisyo, pwedeng si SSS naman ang magre-report na sa inyo na si ganitong tao kumuha ng benefit sa amin para automatic na naaalis sa list ninyo kapag deceased na? Well, posible din yan, ma'am, Ma'am DJ. Pero siguro ang minabuti na namin na talagang kausap natin yung PSA talaga. Kasi talagang sila yung meron, sabihin na natin, May record, may authority talaga, ng mga death records ng ating mga miyembro. And in fact, ang direction po talaga natin as directed by the President, Bongbong Marcos Jr., ay tingnan kung paano i-integrate yung atin pong PhilSys system sa implementation ng Universal Healthcare at ng PhilHealth program. Nang sa gayon ay isa na lang po, di ba? Integrated na, hindi na po hiwa-hiwalay itong ganitong mga database issues. Yun ang ating dream. Ayun ang ideal setup. Basta importante po, Sir Ray, na walang patay na kumukubra pa ng benepisyo, di ba? Yun ang importante, ha? Wala hong patay na pala, kumukubra pa ng benepisyo.
Tama po, Manong Ted. At yan talaga ay binabantayan na po ng PhilHealth, no? Kaya nga po, tiningnan na natin yung pong mga walang movement, no, in the last 5 to 10 years. Para yan ay, pagka walang movement, tas bigla pong magkiklaim, syempre ho, yan, no? Babantayan po natin yan, Manong Ted. Hindi na natin papayagang mangyari pa yung mga nakaraan. Sige po. Okay, ano po ang latest ngayon, Sir Ray, dito po sa sa hack na nangyari sa inyo pong database? Ilan na ho ang kumpirmadong mga nakompromisong datos sa inyong mga empleyado at mga miyembro? Manong Ted, ang huli ko pa rin data na nasa akin, no, ay yung pong dineclare ng ating data protection officer, no, yung between 13 to 20 million. Kasi ito po yung ginagawan po natin ng utility. So I heard tapos na po ito at tinetest na po internally. So ito po yung similar doon sa nilunsad din ng National Privacy Commission na yung mga members pwede po nila na i-check doon na po sa files na tinurn over sa amin ng DICT kung sila po yung nakompromiso o hindi. So, Bukod pa dyan, paano ho ma-check namin yon? Saan kami pupunta? Ang gagawin po namin, Manong Ted, ay i-introduce po natin sa Madla ito pong ating utility, no, na kung saan ay maaari nyo pong i-key in yung inyo pong PhilHealth number para po kasama po o hindi yung miyembro. So magkakaroon pa rin bagong website? Hindi naman yan website, Manong Ted, no? Parang utility lang po yan. Hindi naman sa website talaga. So kailan po ito? Parang dyan papasok yung mga miyembro. Kailan po ito, Sir Ray? Kailan kaya? Manong Ted, last I heard ay tinetest po sa internal community. So hindi pa ako makasabi ng exact na date po pero minamadali natin ito, Manong Ted. Okay, sige po. So kung ang iyong entry ay yung PhilHealth number mo, ano po naman ang latest doon sa panukala na magpalit ng PhilHealth number ang mga nakompromisong data ng mga miyembro? May directive na po dyan sa ating membership management group na pag-aralan po yan. So may isa yan sa pangunahing options na talagang kinoconsider ng ating member management group. In fact, na-announce na rin naman po ni Sir Mandy saka sa kamakailan po, no, na talagang it's a matter of when na lang po kung paano yung mechanics ng pagpapalit ng PhilHealth number. Sige po, sige sir. So sa ngayon po, safe na po ang inyong ngayong ang inyong pong website ngayon. Safe na po ito, inyo na pong nag-take over na po ito pong inyong security. Ay, opo, Manong Ted. Magmula naman po nung ito'y nangyari, ay atin pong na-isolate at na-clean up na. At nung klaro na, following the criteria developed in coordination with the ICT and other agencies, na ibalik na natin yung mga systems natin, external and internal. Okay. Sa internal po, as of last year ba, 85% complete na. Na nakakapag-process na kami ng claim at nakakatanggap ng bayad. Sige po, kami ho'y tatawag ulit para ho tulong sa PhilHealth dito po sa tamang informasyon tungkol po sa mga problemang ito. Salamat po, Sir Ray. Manong Ted, maraming salamat din po at God bless po kayo ni Ma'am BJ at inyo pong programa. Salamat po na marami. Thank you. Yun si Ginoong Ray Balenya. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.